po yung magkano iniwan naming pera sa ating LGU nung umalis si Vice JR, ipapakita ko rin po sa inyo para malaman ninyo kung magkano po yung naiwang pera sa munisipyo nung umalis po kami. So, wala po tayong utang na 1.1 billion. Okay? So, yun po yung gusto kong maintindihan ng nating lahat na hindi po yan utang, ginagawang issue ng iba. Diba? Nalubog sa utang ang Talavera, which is not true. Hindi naman po tayo papayag na hindi magsalita. Lalo na kung yung mga sinasabi ay, alam niyo na, medyo nakakasira sa atin. Sa ngayon, nagkakagulo po yung mga seniors natin, pinipilit na magka-ipaksyon-paksyon. Nakakalungkot po yun kasi, diba, yun namang mga yan, wala ding ni 5. Yan, literal po na ni 5, wala yung sahod sa barangay, yung mga pangurupo na senior. Pero, alam niyo yung stress na binibigay natin sa kanila sa gumagawa tayo ng paksyon-paksyon sa barangay ng mga seniors natin, nag-aaway-away. Hindi yan nakakaganda para sa kanila. So, I hope na eventually maging okay din po yung politika sa bayan natin. Tapos na po ang eleksyon. At ako, right after ng eleksyon, ako po ay nanawagan for unity. Alam niyo yun, for healing. Pero hindi yan ang nakikita ko po sa ngayon. So, nagkaroon ng dalawang dibisyon yung bayan natin. Dalawang hati yung bayan natin, sagutan sa Facebook. Kaya nga, sabi ko nga, yung bayan natin ay pinaghirapan po natin yan ng sobrang tagal. We worked so hard for it to be known, for it to be recognized sa maraming bagay. Tapos isang iglap, parang biglang ibinabagsak na hindi maganda. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, in due time, I will also speak for myself, for our family. Hindi lang ako makakilos ngayon dahil gusto kong matapos yung course ko dito. Pero, I want to clarify some issues na dapat i-clarify. So, let's see. Pero ito kung magka-clarify man po ako ng issue, ito ay hindi para makipag-away. Ito ay para linawin lang yung mga bagay-bagay na nagpapapangit ng impression ng mga taga-ibang lugar sa ating bayan. Sinasabi nila na tayo po ay pinakamaraming Seal of Good Local Governance Award. Totoo yun in Nueva Ecija. At kung alam nyo lang po yung mga criteria dyan, yung kasama dyan yung sa financial, diba, how we manage yung fiscal management ng ating bayan, yan po yung mga kaperahan natin. Hindi tayo mangungutang na sobrang laki beyond our capacity. At kung ito po ay hindi makakaganda sa flow ng finances ng ating bayan. Diba? So, mas maganda po, mas maintindihan ninyo yung konsepto ng loan. At ano ba yung ibig sabihin ng liabilities? Yung bang liabilities ay equal to loan, 'di ba? It's not, hindi po 'yan magkapareho. Hindi, liabilities is not equal to loans. Kaya hindi po tayo wala po tayong utang na 1.1 billion. Okay? So yun po yung gusto kong maintindihan ng nating lahat na hindi po 'yan utang. Okay? At kung magkano yung actual na utang natin, yun po yung ipe-present ko rin sa inyo. 'Di ba? In details na meron ding resibo, meron ding source. Halimbawa, galing yan sa COA, galing yan sa accounting, galing yan sa treasurer's office natin. Kasi gusto ko yung totoo po, yung malaman ninyo lahat. Gusto ko yung malaman ninyo, yung walang, hindi tinutwist yung mga facts, hindi tinutwist yung stories, para lang pumangit yung itsura ng ibang tao. Kailangan ma-present ko rin po yan sa inyo, na talagang kung ano yung totoong kalalagayan ng bayan natin at kung nasaan bang estado po tayo sa ngayon. 'Di ba? So, yun lang po yun. Pero hindi po yan naglalayon na lalong paguluhin yung bayan natin. Gusto lang nating malinawan ninyong lahat. Ano ba yung liabilities? Yan ba ay utang? Yan ba ay niloan nating lahat sa bangko yan? Yun po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Pero gusto ko,
Kompleto ako ng resibo na ipapakita ko po sa inyong lahat. Nag-explain po si Vice Mayor JR, maganda yung explanation niya, pero gusto kong dagdagan yung tungkol sa liabilities na kasi ginagawang issue ng iba, di ba, nalubog sa utang ang Talavera, which is not true. Okay? So, gusto ko malaman ninyo na ano ba ang ibig sabihin ng liabilities? Ano ba yung nakapailalim doon sa mga liabilities na sinasabi ng nakaupo ngayon? Ano ba yon? Utang ba lahat yun? Niloan ba sa bangko yun? Hindi po. Kaya yun yung ipapaliwanag ko sa inyong lahat. At tapusin ko lang po na po yung course ko para makapag-research pa ako ng bongga, para hindi po tayo magkamali, para facts po talaga na hindi ito twist, para papangitin yung itsura ng bayan natin. Hindi po ganun ang gagawin natin. Totoo po yun na merong nilabas yung COA, annual audit report, di ba? So, nandun po lahat yon. Pero ano ba yung nilalaman ng liabilities? Yan ba ay utang? At bakit bibigyan natin ng kutakot-takot na utang yung bawat Talaveranyo? Bakit idadagan natin sa taga-Talavera yung utang na sinasabi? Pero by the way, na hindi naman talaga utang. Ano po? So, yun po yun. Hindi pwedeng i-delay ang pag-unlad. Halimbawa, ang pondo lang ng Talavera ay, ang pondo lang ng Talavera ay, say, 50 million. Ano po ang magagawa ng 50 million? Kailangan bang hintayin ang 10 taon bago ipasemento yung kailangan proyekto na isang barangay? Hindi ba dapat, kung mag-loan tayo, magagawa yung kalsada. Giginhawa yung mga taga-barangay. Giginhawa yung mga taong dumadaan at yung mga produkto mas mabilis na maidadala sa market. So, yun po ay part ng pagpapalagon ekonomiya ng ating bayan. So, yun po ay hindi masamang mangutang. Sabi nga po sa atin ni Vice JR, lahat naman ng negosyo, nagsisimula po yan sa pangungutang. Kasi kung wala kang kapital, paano ka mag-negosyo? Maganda yung idea mo, maganda yung prospect mo for business, wala kang kapital. Siyempre, ang best course of action mo is to get a loan. Why not? Diba? Why not? So, yun lang po. Pareho din ang concept yan sa isang local government unit. Pero, hindi po natin sinasabi na kailangan tayong mangutang ng mangutang. Kailangan binabalanse rin po natin. Tsaka meron lang pong ceiling ang pangungutang. Hindi po yan po pwedeng lumagpas sa ceiling na tinatakda ng BLGF or Bureau of Local Government Finance. Meron po tayong borrowing capacity na kinakailangan ding dumaan sa Central Bank, di ba? So napakaraming proseso po niyan para sabihin na ilubog yung isang bayan sa utang. Hindi po yan totoo. At pati po yung magkano iniwan naming pera sa ating LGU nung umalis si Vice JR, ipapakita ko rin po sa inyo para malaman ninyo kung magkano po yung naiwang pera sa munisipyo nung umalis po kami. Okay? Para malinaw lang po tayo, para patas po ba? Patas. Hindi yung one way lang yung maririnig natin. Alam ko, wala po ako sa posisyon, pero I want you to see. I want you to see kung ano po ba talaga. Ito po, ipapaliwanag ko po talaga sa inyo to, ha? Talaga, kung ano ba yung, kasi ang talagang naging parang lubog sa utang. Pinapangit yung impression ng ating bayan. Napakaganda po ng pagtingin ng, di ba? Even the national government, kinikilala po tayo sa napakaraming bagay, sa napakaraming larangan. Alam nyo, kinikimkim ko lang din po talaga yung sarili ko kasi ayoko magsalita nang wala po akong hawak na papel. Gusto ko, pag gumarap po ako sa inyo, may resibo rin po tayo, di ba? Kasi yan naman sinasabi ng mga iba, na kasi resibo nyo, di ba? Nilubog sa utang Talavera, ganyan-ganyan. O, okay, sige, kayo muna magsalita. Pero, gusto ko munang ipaintindi sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng mga ipinresent din po sa atin ng nakaupo ngayon.